Hey guys! Welcome to our channel. I'm Jess. And I'm Jello! And welcome sa panibagong episode ng ating vlogcast. Vlogcast talaga ang tawag namin dito kasi nga vlog siya, which is my video, and cast from the word itself, podcast. Na parang, Yes, pinag-mix namin. So another segment to ng channel namin na, alam niyo guys, na-encourage kami na mag-gano ng vlogcast kasi may mga things kami na hindi namin ma-share whenever we do outdoor vlogging. And sa ganitong pamamaraan, parang mas na-deliver namin yung mga inputs namin dito sa Canada, especially dun sa mga aspiring na gusto makapunta dito sa Canada. And for today's vlogcast, before we dive in, we just wanna check kamusta kayo? Yeah. How are you today? So Yeah. maybe you're driving, or maybe you're on the computer right now, or your cell phone just searching about Canada and napadaan ka sa channel na to. And if this is your first time, please hit subscribe button. And Yes. sana yung mga previous videos namin is makatulong sa inyo. Kamusta ka today? Okay lang naman. Day off ko today. I'm really happy kasi I get to have a rest. Next few days, work na naman. So Kasi guys, it's nice. flex day siya. So dito, pag yung pinagkatrabaho is merong flex day. So as far as I know, you work more hours for 10 working days. And then 9 working days. Yes. And then the next week or every other week, you get an extra day off. So, Yes. aside from weekend, you have an extra day off. So, to make it short, parang every other day, long weekend ka. Diba? So, Yes. so meron siya ngayon nun. And nag-holiday. So, Monday is a holiday. And Monday is supposed to be her flex day. So, na-move yung flex day niya. So, kaya parang, it's a good week for her because she has a long weekend. Very long weekend. Yeah, 4 days off. Oh no, kasi I have Saturday work eh. So, Sunday, Monday, Tuesday. Yeah. Yay! Ako naman okay naman, and the day is getting mabilis lang yung araw. Darker. Like it's getting darker every day because fall season. So when fall season starts, so meron dito tinatawag na daylight saving, and daylight saving. Search nyo lang sa internet kung ano ibig sabihin nun. Basically, mabilis dumilim dito sa Canada. Nag-a-adjust yung time. Nag-a-adjust yung time. So, parang ina-adjust nila doon sa ng araw. Yeah. At saka lubog ng araw. Paglubog ng araw. So, pag summer, mas mahaba. Pag fall to winter, okay, mas maiksi siya. Yeah, Mas and maiksi ba? yes, yung araw, yung light. Okay. And sa driving naman sa labas, okay pa naman, hindi pa naman siya madulas. Kahit nakalagay sa sasakyan ko kanina, 6 degrees. Hindi naman wala pa namang ice. Wala pa namang ice so kumbaga. far. Medyo okay lang yung sasakyan, nag-notify siya na snow alert, something like that. Siguro it's because of temperature na nabasa ng sasakyan na 6 degrees or 3 degrees. So, alert lang, baka mag-snow. So, something like that. So, for today's topic, Introduce natin yung So, last podcast natin, we talk about podcast talaga. Vlogcast pala. The adjustments that we made dito sa Canada, like on our first 2 years. On our first 2 years. Well, ngayon is almost 2 years, more than 2 years na tayo, diba? So, for the first 2 years. And I hope meron kayong mga nakuha ng information. And right now, we want to share naman yung ating topic is yung naisip kasi namin na very popular kasi to recently eh. Yeah. Yung pinag-compare yung Philippines and Canada. And so, naisip namin, why not? Since naka 2 years na kami dito sa Canada, might as well pag-usapan namin in our own perspective kung ano yung mga magaganda sa Pilipinas, magaganda dito sa Canada, anong mas prefer namin sa Pilipinas kesa dito sa Canada and vice versa. Yeah, And just for you to have a clear idea. Magkakaroon tayo ng clear, parang comparison. Kung ano ba yung mas maganda in this kind of things. Pilipinas ba or yung Canada? And I would like to emphasize that yung word na comparison, because whenever I see some postings about Canada and Philippines, parang nagiging Canada versus Philippines eh. And before, ang mindset ko din is ganon.
like on like pag-una lang pag sa dito sa Canada, like Canada versus Philippines yung mga napapansin ko, yung mga ano, and along the way na-realize ko na it's not Canada versus Philippines for me. Like it's Philippines or Canada. And why am I saying that? Like for me, there are some things na it feels like merong mga bagay dito sa Canada makes me feel like I'm in a third world country. And during my stay in the Philippines, there are some things that I feel like I'm in the first world country so during sa stay natin sa Pilipinas. So that's why Mga bagay, parang ano lang din, positive, negative. exactly. Yeah. So how I think of it is it's not versus like, you know, like Paglalabanan you just have to choose kung alin ang mas maganda, with mas your ma-care heart mo. and most of how you see things on your own perspective, diba? And as we go on, ano ba yung magagandang mga magagandang bagay sa Pilipinas? How about sa tama ba? Sa Pilipinas? Yeah. Pilipinas and Canada. Ako naman, kahit sino pwede makarelate dito sa video na to. Yeah. Kung hindi pa kayo nakapunta dito sa Canada, kung nag-iisip kayo, ano ba yung itsura ng Canada, ano ba yung magaganda sa Canada, Yeah. kaysa sa Pinas, or vice versa, makakarelate kayo sa video na to, or sa vlogcast na to. As well as yung mga medyo matatagal na din dito, yung mga matagal na Pilipino na nandito sa Canada, pag-nilay-nilayan din nila actually. Yeah. Kung ano yung magaganda sa Pilipinas na pwede nilang ma-experience versus dito sa Canada. So, yeah, sana magustuhan niyo itong topic natin for today. Yeah. And so, Alam mo, naalala ko lang, sorry, bago tayo pumunta dun sa naalala ko lang, nung nagpa-process tayo ng work and study permit natin, parang wala tayong naging ganitong discussion, no? Like, we don't know anything about Canada yet. meron naman daw. Meron ba? Meron naman. Parang, Kasi ako parang research din naman kasi. alam ko lang, mag-double job ako. Okay. Do this and do that. Pero, parang wala akong naging internal kasi talagang table. manual. Wala akong table sa sarili ko na Philippines, Canada, ano ba pipiliin ko sa... Wala akong ganun eh. Like, I'm excited. We're going to a different place where we're migrating, okay, and yun lang yung ano ko dati nung nasa Pinas ako eh. Pero ngayon, parang nag-iba yung yung point of view ko. Like parang Kasi may mga nakikita ka na hindi mo nakikita before. yeah, exactly. Lumalawak yung perspective natin. Yeah. Hindi lang about sa Canada actually. Nung pumunta tayo dito, lumawak yung perspective natin sa maraming bagay. From the people we meet every day, na galing din sa mga iba't ibang bansa. Yeah. Marami tayong natututunan. And siguro dun sa mga nagde-desire na makapunta dito na sila talagang they were able to get this kind of assessment, that's gonna be a great tool for them if they're going to Canada, diba? Like magandang kaalaman yun, diba? Like nagkaroon ka na ng gantong mentality kapag pag nasa Pinas ka, diba? So sige, doon tayo sa mga maganda. Okay. Magsimula muna tayo sa mga magaganda, mga favorite namin sa Pilipinas. Yeah. Favorite natin sa Pilipinas. Siyempre naman kasi Pilipinas number 1. Woohoo! Ano ba? Okay. Pasensya na guys, ako nakikinig kayo somewhere. Yeah. Ang lakas ng boses mo. Ano ba? Sorry. Chill lang. Kasi na-excite ako yung bugso ng damdamin ko. Tinitingnan ko lang si Jeno eh. Sabi ko, energetic. Very motivator talaga. Kasi pag wala tayo sa labas eh. Walang nanonood. Hindi ka magiging conscious talagang all out ka eh. Talagang... Parang comparing sa iba naming mga naging vlog before. Yeah. Na medyo pa kami, nagpipigil pa kami sabihin lahat. Parang ito yung moment when we get to talk about it. We can express ourselves We can freely. express ourselves na parang kaming dalawa lang, tapos nakikinig lang kayo. So parang lahat talaga parang pwede naming i-share sa inyo. Yeah. So,
Yeah, start tayo sa magaganda sa Pilipinas. Ikaw na upapaunahin ko. Dahil sobrang Alam mo, energetic mo. ang hindi ako traveler, I guess, during my time sa Philippines, hindi ako talagang ma-travel na tao. Okay? Pero nung nandito ako, pag tinitignan ko yung mga places sa Pilipinas, talaga na-appreciate ko. Ano yung magaganda sa Pilipinas? Number one is the natural tourism. Yung tourist mga destination na meron tayo. The beaches. Yung mga beach natin. Joke lang po, YouTube sorry. Blur. yung beach, okay, and ang dami ko nakikita sa Pilipinas na mga tourist destination like mga recreation area, amusement park, okay, and yung mga big malls sa Pilipinas. Tapos nagagandahan ka sa kanila. Yeah, and marami ka makikita mga vlogger na galing sa ibang bansa na Tapos talagang na-amaze. they're proud to showcase what Philippines have. A great example of that is Mall of Asia. Diba? If you're going to type Mall of Asia, some vloggers from outside of the country are, Creating content. yeah. And Mall of Asia is one of the structured One of mall, the biggest one of the biggest malls. malls. I don't know if it's world or we're talking about just Asia. One of But, the biggest yeah. mall in the world. Yeah, di ba nung tinay yung MOA, di ba? So, ano pa ba? Can I just add dun sa sinabi mo? Yeah. Totoo yun. Like, when we got here sa Canada, very amazed kami sa Canada. Like, yung nature nila. And it's all because then, bago kami dito, and then yung 4 seasons, and then really different environment. Ang Yeah. daming pine trees. Yeah. So, kakaiba talaga siya. Na-amaze talaga kami. But after a while, pag nakikita ko din yung mga friends ko sa Pilipinas na nagpo-post sila, they went on a travel, tapos pumunta sila sa gantong beach or random lang, pinicturean nila yung sky. Alam nyo, hindi ko na-realize na ganun, maganda din pala, no? Sa Pilipinas. Kasi, dati, hindi ko yung masyado na-appreciate kasi nga, parang feeling ko, ay, kakaiba sa ibang bansa kasi 4 seasons talagang iba yung vibes. Parang ganun. Pero, nung tinitingnan ko yung mga pictures, parang na-appreciate ko yung sky, na-appreciate ko yung dagat na pinapost nila, na parang dating hindi naman ako masyadong ganong ka-appreciative sa mga ganong maliliit lang na detalye. Pero, yun nga, pag binabalikan ko, tapos ito na yung nakikita ko, parang nakakasawa na din dito, tapos parang gusto mo na din pumunta ng Pilipinas, tapos makita yung mga beach. And during my banking days dito sa Canada, a lot of Canadians, they go to Mexico. Like, not all of them, not all of my customers, but most of my customers, they order Mexican money and they want to go to Mexico. And this is like a weekly basis lang. Weekly basis, like they're gonna go to Mexico. Like soon, I'm talking about a customers who's buying Mexican money because they're gonna go to Mexico. Like, yung gantong type of customer, we have this like everyday or like week to week, every week meron. At least, parang yung sinasabi mo, customer, hindi naman same customer. Hindi naman, Pero, hindi. I mean, someone is asking for the money like, because they will go to and every week to. And that is, for me, parang, so... Na-amaze ka. So ngayon, na-curious ako, like, tinanong ko sila, like, is Mexico really good? Yeah, because the tropical weather and the beach. So, tropical weather and the beach, it reminds me of the Philippines. Diba? Na parang hindi mo na-appreciate dati, pero nakikita mo sa mga tao dito. Yeah. And yun yung gusto nila. And nagiging, actually, pinapromote ko yung Philippines. Kapag tinatanong nila, pagtatanong na, where are you from, Angelo? Talagang slang, where are you from, Angelo? Tinatanong ko talaga, sabi, I'm from the Philippines, yeah. Are there any good places? Yes, you can visit the one of the famous tourist destination there, Boracay. So, medyo hard yung pronunciation ko, Boracay. Gano'n ka ba gano'n? Hindi, Boracay. 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 Ikaw nga sabi mo. Boracay. Ang galing. Ang galing. Ano ba? Yun, so, yun yung isa sa mga magaganda sa Pilipinas, okay? Si Canada, during summer season, may mga parts of the country that they have beach, di ba?
However, the summer season in the Philippines sa beach, parang it has a different vibe eh. Diba? As in talagang makakapag deep ka talaga, tas Yeah. hindi ka lalamigin. Kasi Yeah. dito kahit summer, malamig yung tubig sa Yeah. beach. So hindi ka basta-basta, ay gusto ko mag-swimming, tip ka dun sa dagat, Yeah. yun na yun. It's like freezing still. Sabi nung So, katrabaho ko dati, sabi niya, you know what, Angelo? I have a niece in the Philippines and we went there and it's so hot there. Like, we went to Cebu. So, talagang kanilta niya sa akin na galing na silang Cebu and she loves the food. yung food sa atin. She loves the appreciate food. niya. Yeah, That's yeah. nice. And nakakatuwa lang kapag yung ibang lahi yung nakaka-appreciate ng bansa natin. Oo naman, syempre. Diba? And No. sometimes you will feel bad to yourself because minsan parang hindi ka pa proud, diba? And depende sa situation. If there's a news about corruption or something, well, alam mo kasi tayo minsan yung mga Parang it doesn't matter. minsan yung mga Pilipino depende sa panahon yan eh. Like alam nilang, for example, may May issue or issue. something. Talagang ano yan. Like, Ako, diba? wala naman akong doon. Kasi usually naman, maano naman yung mga Pilipino eh. Yeah. Ano pa ba Hindi yung naman mga sila masyadong Yeah. So going back, ano pa ba yung magaganda sa Pilipinas? Ako naman. Yeah, Maganda ko sa Pilipinas pagkain talaga. Pagkain solid. Pagkain. Like Asian countries in general, their food is really good. Some people here, they don't appreciate it kasi sabi nila parang masyadong oily daw. No? Yan yung reklamo nila eh. Parang Yeah. ma-oily kasi yung pagkain eh. Pero, totoo naman. Pero kasi, depende din yun kung anong klaseng pagkain Luto ka ng kakainin mo. luto ka ng fried chicken, walang mantiga. Possible. Luto ka ng hotdog, walang mantiga. Meron ganun na. Hindi, Air joke fry lang. mo lang. Pero Air ayun, fryer. aanohin mo lang, pipiliin mo lang din syempre. Kasi sa atin, hindi nga uso yung mga bake-bake eh. Mostly talaga prito. So talagang yung pagkain natin, kumbaga, Hindi ko pa rin yung ganon. air fryer. Actually, parang yun na yung sagot dun eh. No? Kapag if you don't like oily food and you want something, like you want to fry something, you know? Parang air fryer at, yun na, I think that's why air fryer was created, di ba? Is it for no oil? To air fry. To air fry and It's, the name without using an oil? Ganun ba yun? Hindi ko alam. Yeah. So pagkain, okay. Pagkain, yes. Pagkain yun yung isa sa mga gusto ko talaga sa Pilipinas. Sa buong Asia, actually. Kasi nga malasa, talagang solid yung pagkain. Yeah, Heavy, malaman. Dito kasi parang minsan nga naaawa ako yung pagkain lang nila is bread. Tapos yung bread pa matigas. Yung mga sourdough or Ibang yogurt. timpla nila. Ibang timpla nila something. dito eh. No? Iba yung timpla nila. And I guess, sa ingredients din kasi na ginagamit eh. Sa available resources. Siyempre, Exactly. makikita mo naman yung kinakain ng tao based dun sa lugar kung nasan sila. Kasi kung wala namang tumutubong ganun dun sa lugar nila, Kung wala namang mantumas dito, sorry ka na lang. kakainin, diba? Gumamit ka na lang ng sa shape yung nabibili na gravy, something like that. Mhm. So, ayun, yung pagkain yung isa sa mga nagustuhan ko. Isa sa mga na-miss ko pa sa Pilipinas is yung paliga, yung mga ganyan. Yung mga paliga and Meron silang ganun dito. meron silang ganun dito. Kaya lang, Soccer. within a small community lang. Like wala yung for the whole Victoria. Walang ganun eh. For the whole Langford community. For the whole Colwood. Walang ganun eh. Meron din. Pero yung ibang sport kasi nila, it's like hockey, Yun nga. pero per district siguro meron din silang ganun eh, ngayon Yeah. ko. I think when you're talking about competitive hockey na to eh. Competitive hockey na dito Like, talaga sila. paano yung mga, sa- like casual players ay yung mga yung mga Meron. not so. Pumupunta ka sa park, di ba? Pero wala yung formal na nag-organize ng yung mga Meron. ganon, like, meron ba? Yeah. Pero sa atin sa Pilipinas, may paliga, tapos, Sadyang yung kung hinahanap mo yung paliga, as in yung kala mo naman basketball. naglalaro eh, no? Kala mo naman naglalaro, hindi naman eh.
Yun yung hindi mo mahahanap dito. Yeah. Depende na lang kung parang Filipino community, tapos gagawa sila ng sarili nilang liga. Siguro Ganun yung ganon. nangyayari. Ganun yung nangyayari dito within the community. Like within a small specific community like Filipino community. Meron dito Victoria something yan like Shout out pala dyan, kung meron kayong liga, isalin nyo nga to. Hindi na ako nag-aaral. Nananawagan na po ako. Tapos na yung prime ko. Prime talaga. Prime meat. Hindi, prime juicy hotdog. Prime time. Liga. Sarap. Hindi, isa pa sa mga namimiss ko, alam mo sa Pilipinas, yung mga pageant, no? Yung mga outdoor program na meron sa village nyo or yung mga, di ba? Di ba, no? Oo nga, wala yun dito. Kanya-kanya lang mga tao dito. Yeah. The formal na gathering na pwede nilang masalihan yung mga neighborhood. It's like, kunyari, merong mga maliliit na activities yung mga kids Yeah. or yung medyo matatanda na. Kadalasan kasi dito yung mga About outdoor, sports. organized yan or it's a family gathering. Normally, ganun yung mga nakikita natin dito Okay. Yeah, ano pa ba? About Ako, sa isa Pilipinas? pa nami-miss ko sa Pilipinas, yung commonality or yung pagiging, alam mo yun, parang isa kayo. Okay. Nakakamiss siya. Kasi nga, dito sa Canada, since from different countries yung karamihan, ang majority dito is yung Caucasians. Meron din silang mga grupo-grupo. Pero yung other people like us, that we consider ourselves minority or yung parang konti dito sa Canada, ang hirap na magkaroon ng, lahat ng tao dito magkaroon ng common understanding. So, parang kapag lalabas ka, mag-aano ka ng joke, hindi lahat makakagets. Meron lang mangilan doon na magigets nila yon or sila din, kapag nag-joke sila sa'yo, hindi mo din magigets. So, parang nakakamiss lang sa Pilipinas na pag may joke, lahat magtatawanan. Kasi, trend man yan, or dati pa yung joke, alam nyo sa sarili nyo kung ano ibig sabihin. Yeah. Yung mga hidden meaning, ganon. Yeah. Tapos alam nyo din kung paano nyo i-approach, kung, alam nyo, yung parang anything, kapag mayroong something sa government, alam nyo kung ano yung nangyayari. Alam nyo na, ay, ganito, nagro-root siya from long ago pa, ganito. So, yung parang history, yung common understanding, common ground ng isa't isa, yun yung mahirap dito sa Canada, and yun yung nami-miss ko sa Pilipinas. Yun yung isa sa mga bagay na Tama ka. naaanuhan ko ngayon na pag lumabas ka, pare-parehas kayo, wala kayong iisipin na, ay, ano sila, or like immigrant sila, or hindi nila maiintindihan yung sinasabi mo. Kasi hindi mo naman sila, hindi kayo parehas ng culture, hindi kayo parehas ng pagpapalaki. Yeah. Ganon. So, ayun, yung... I'm impressed naman sa mga ibang nationality na sa Pilipinas. They give some time and effort to learn the language. Diba? Like, meron akong mga friends na may lahing Chinese sila. Meron akong mga kaibigan na may lahing Chinese sila. Okay. Meron din akong kaibigan na meron from Korea. Diba? And, ayun naman din yung maganda. Like, diba? you get to know people from different parts of the world. You get to be friends with them na hindi naman din usual sa Pilipinas. Yeah. Yes. Yeah, so sa Canada naman tayo. Kasi okay na sa Pilipinas nasabi Yun yung na mga natin. natin. Sa Canada, number one, since nabanggit mo tong mga connections, yun yung gusto kong i-highlight kung ba't gusto ko dito sa Canada. We get the chance to know other people who came from other countries as well. Yes. Like we perspective. have a friend from Japan, we have a friend from Hong Kong, we have a friend from China, from Israel, so where else? Like, from Europe as well. Meron akong friend na, And the reason for that is, yung sa pagkain nila, like, they share their food to us. Yeah. Exactly. My friend, may have a co-worker from India. They gave me, she gave me an Indian food. Ang sarap. Ang sarap nun, di ba? Yung kinakain natin na inabot na tayo ng 3 to 4 days. Sisave namin siya. Parang siyang mashed potato. Yeah. Veggie lang siya. Veggie curry siya, guys, na maanghang. So, talaga nakailang serving kami. Like, yun yung lunch ko for like a whole week.
Yeah, tatanong ko nga si Jello, paano ba nagpapa-order ba siya? Exactly, yun yun. So, ayaw mo next time kapag ano. Ano yun mo? Kapag ano. Yeah, kasi ang sarap ang sarap ng pagkain nila. Dadagdag ko lang dun sa na-mention mo na yun. Yeah. Grabe yung naging awareness ko sa maraming bagay simula nang pumunta ako dito sa Canada. Huh? Na-realize ko na, Sa true nga. oo nga. Okay. Sige. Ano ba? Sige. Na-realize ko na talagang hindi lang tayo yung tao sa mundo. Hindi lang nagre-revolve ang mundo sa mga Pilipino. Dati kasi, okay, naririnig mo, may mga ibang tao galing dito, galing dyan. Everyone matters. Yeah. Pero hindi mo talaga yung mararamdaman kapag hindi mo alam kung saan sila nagmumula. Kung paano ba yung history nila. Parang kumbaga ang babaw lang ng understanding mo sa kanila. O yung pagkakakilala mo sa kanila. Pero ngayon na nakikita mo sila, nakakausap mo sila, na-share nila sa'yo yung mga naging struggles nila, yung background nila, dun mo maiintindihan na talagang yung tao, no, halos pare-parehas lang sila. Yung parang Sorry guys, nakat yung ating video. So yun, yung ang na-appreciate ko dito sa Canada is nagkaroon tayo ng much bigger understanding about the people around the world. Yeah. And saan sila nang kagaling. Even yung mga smallest things nga like ako dati, akala ko yung Israel, for example, is somewhere along malapit na sa Africa. Parang nga ganun. Pero parang nagiging aware ka na, totoo naman siya, pero parang kadikit pala niya yung ganito, kadikit pala niya yung gantong country. Tapos maaanahan mo sa kanila, akala ko yung mga tao dito black. Yung pala may mga Halloween You mean sila. from African descent? Oo. Yeah. So parang na-amaze ka na napaka-inosente pa lang ng mga ideas ko before, like na understanding knowledge ko before about certain things. Hindi pala ganun, or ganun pala. Saka ko lang na-realize nung dumating ako dito. Tama ka dyan. Gusto ko i-add yun. Like, ako for the first time na nakakita ko ng ibang lahi, parang nakulos, ganito pala yung tsura nila. Like their eyes, their nose, their skin complexion, and wow, like, they're beautiful people. Yeah, they're Diba, beautiful like, people. At saka hindi even naman people yun. from Africa, like, talagang, Yeah, ang daming I am so na galing amazed. na black. I am so amazed with God's creation talaga. Like, Oo, like, talagang like- mix of every like, color, every you hue. are created in... That's represented by me and you. Ano ba yun? Ang ganda na sasabihin ko eh. Sasabihin ko nga like, we're created in a unique way. Diba? Yes. Yeah. Yeah. Ang lang talaga namin ni Jello is naliliitan lang kami sa height namin. Like, especially ako. Si Jello, Ikaw lang, sorry ka. naliliitan ako sa height. Na-appreciate ko din yung skin tone ko na middle. Ganon. Yeah. Nung pumunta ka dito sa Canada. Yeah. So, ayun, yung may mga appreciation, may mga understanding ka na perspective lumawak. Yun dahil nung pumunta nga dito sa Canada. And yun yung nagustuhan ko din, yung lumawak yung understanding ko because of different people, different cultures. That's good. Diversity, because of the diversity dito sa Canada. Ikaw, anong Ako gusto ko i-highlight dahil dun sa previous vlogcast natin, sinabi ko yung mga rules and regulations. Ngayon, about sa sasakyan na yung gusto kong i-highlight, yung driving, yung daanan. Diba? Yan yung infrastructure natin dito sa Canada na nakikita natin. Like yung daanan, maybe for other, infrastructure, like yung mga roads, hindi. highways, I'm Pero talking yung about, mga like highways. road signs on how they maintain the streets, the lights, diba? Like, they're very consistent here. I don't know if I cannot speak for the other province, but here in BC, Victoria, or in Vancouver as well, parang, though there's certain areas in Vancouver na parang, medyo ibang aura na, ibang atmosphere, pero still, nandun pa rin yung parang someone's maintaining it. Diba? And, sa Pilipinas, parang naplano nila. parang Emilio Aguinaldo Highway, wow, ang ganda. Pag lumipat ka na sa kabilang highway, ano na niya? Ba't ganun? Yung parang Like, siya,
parang cohesive. Yeah. Kung maayos to, maayos din dyan, maayos din dito. Yeah. Ganon. Hindi yung parang ito lang maayos tapos dito hindi. Yeah. Isa yun sa Most mga- of the time, maayos lahat ng roads. malawak and maraming sign. Minsan nga, ikaw na lang yung malulunod. Napakadami namang sign dito like this and that and don't do this. 330 km. Minsan meron ganun eh. Merong daan naman napakadaming sign na ano yun? Ba't ganun? Ang dami namang sign dito. Ang maraming bawal. Ganun. Yeah, so isa yon sa, and I think that's, yeah, I mean, there's no further explanation for that. Isa sa mga talagang, and I think even yung mga drivers na may kapwa Pinoy na driver na dito, I think ma-appreciate nila. Yeah, okay, so move on. Ano pa ba? Yung, Nagustuhan ko. Ako naman? Yeah. Yun na nga, di ba, yung diversity, siguro, kung may nagustuhan pa ako dito sa Canada is yung nature. nature Yun din. talaga eh. Yeah. Like, sa Pilipinas kasi, we lived in Manila, wherein, papasok ka sa work, talagang wala ng puno kang makikita. May halaman man, ang liit na lang, na nasa gilid-gilid. Punta ka sa Pero- Ayala Triangle. Yan, Charot. doon ka lang, yun lang yung maximum na makikita mo na may mga halaman. Pero dito, lalabas ka pala, bubuksan mo pa lang yung bintana mo sa bahay. Mhm. Marami ng halaman. Mag-drive ka, papasok ka sa work, Yeah. maraming halaman. Syempre dun sa Totoo yan. downtown, Totoo yan. kumbaga dun sa downtown, talagang medyo urban na eh. Pero may mga maliliit pa rin na halaman na sa mga gilid-gilid, nakasingit-singit na meron talagang mga puno. Tsaka malinis. And, yung hangin, alam niyo ba, isa sa mga na-notice ko nung dumating ako dito, nagtataka ako, bet pag nagpapaulan ako, nababasa yung ulo ko, pero hindi ako nagkakasakit. Oo, Pag sa ano? Pilipinas, pag nauulanan ka, parang nagkakasakit ka agad. Alam mo, napansin ko din yan sa akin. Oo nga, no? Kasi Ilang dito beses hindi na akong- nagpapayong yung mga tao dito. Ilang beses na akong ulambon. Naambunan. Naambunan. Oo. Pero hindi. Like sa Pilipinas, konting, oh my God, nasakit ng ulo ko. Oo, tapos naalala ko naliligo pa tayo ng agad para matanggal yung doon sa bunbunan para hindi sumakit yung ulo natin. Yeah. Pero dito, kasi nga hindi uso yung payong, parang lagi kang naaambunan, pero hindi sumasakit yung ulo mo. So sabi ko, I think it's because of the, yung quality ng Air. air, ng rain. Ng rain. Kasi, syempre, yung rain, kapag masyadong mapolluted, pollution din yung babagsak sa... Passing grade lang ako sa science eh. Uy, What's that? narinig niyo yun? Wow. Okay, so tuloy. Game, tuloy. Okay. So, ayun, yun yung napansin ko. Talagang yung nature dito, konting drive mo lang, may makikita ka na agad na something na talagang nature. Even sa Vancouver, 2 hours from there, maraming nakapunta trees. tayo sa ski resort na may bundok na maganda Yeah. at maraming mga halaman. And nakakatuwa kasi parang dito ko naranasan na work hand in hand, na parang merge yung human and yung nature and yung habitat. Ganon, yung mga animals, hindi nila ginagalaw. Pinipreserve nila Pinipreserve nila. yung Hindi nila safety, hindi pinapakialaman naman privacy. yung mga- Kumbaga yung safety ng wildlife. Yung wildlife. Yeah. Hindi nila pinapakialaman yung mga ibon, hindi nila tinatouch. Kami nga nung summer, doon namin nakita, ang dami palang rabbit dito, malapit sa apartment namin. So yun yung na-appreciate ko. Nung nandito kami sa apartment, ang dami actually dito ng mga rabbit. Pero walang nagtotouch sa kanila. Kahit ako gusto ko na gigigil ako. Yeah, ang cute nila, no? Oo, pati yung mga squirrel. Tapos yung mga ibon, yun nga yung sa last vlog natin, 'di ba, mabagal sila lumipad. Tapos Sige, walang rabbit? natatouch sa kanila yung ibon. Okay. Ang kulit mo na. Okay. Okay. 1, 2, 3.
Rabbit. Ano ba? Nakakainis ka. Tuloy-isip na tuloy ako. So, yan yung isa sa mga nagustuhan ko. Yung parang nagle-live in order yung mga tao and yung mga wildlife and yung nature dito. Kapag may puno, hindi nila basta-basta ang ginagalaw, pati yung mga animals na nakikita nila sa streets or sa mga trails. Nakita ko Sa ng streets pride or dun sa mga trails. So, yun yung na-appreciate ko dito sa Canada. Yeah. Yun yung isa sa maganda ko. Alam mo, nakita ko ng 5 deer ngayong Araw? sa summer to fall, yung transition from summer to fall. Na Deer? tumulad? Yeah, near my workplace or Sa UV, dito wala. nakakita tayo last time. Oo, yun. Ng deer eh. Oo. Natawid. Marami ako nakikita ng umayon kapag pupunta ako sa work. Dati sa bahay natin. Ay, hindi. Like, ilang beses na. Ilang Mas beses? marami ngayon. Hindi, sa sobrang dami, binilang pa. Ah. Kila tita sa Colwood, like, 2 lang, 3 beses lang yun. Dito, Tatlong beses. limang Dami na nakita ng deer. 5 beses ako nakakita ng dito. Iba't ibang araw. Iba't ibang araw. Yun. Yeah, and Random lang sila na nandiyan sa they preserve and respect the safety of the wildlife as well. Ang gandahan dito, pinapahalagahan nila yung wildlife. Like for example, kapag may deer sa highway, titigil ang mga sasakyan. Mapatawid din. Papatawarin nila. Kasi syempre yung deer, kapag maraming sa vibration ng ground, and kapag maraming gumagana sa sakyan, yun eh. Kumbaga parang natatakot yan. Hindi yung tatawid. Hindi siya gagalaw. Kumbaga parang hindi siya gagalaw. Ngayon, kapag tumigil yung mga sasakyan, like, pag mararamdaman niya na if it's safe to pass, then tatawid na yan siya. Yun. And people are nice. Kasi nga, di ba nabalita ngayon sa may highway, sa may Up Island Highway na parang merong, I don't know if it's a bear. Bear No, this is a sa, bear. Yeah. kalsada. I think it's a baby bear. I don't know. Hindi ko alam din. Yeah. Hindi, I mean, yun, meron yung bear. Kinukuha naman yun sila kapag sa mismong kalsada na. Pero pag sa mga small kalsada lang, hinahayaan lang ng mga tao na tumawid-tawid sa kalsada, magsa-stop talaga yung sasakyan. Papadaanin nila yung Kasi para sa kanila, parang ang perspective ng mga taga dito, nakikishare lang din tayo sa environment nila. Taga dito talaga din sila eh. Yeah. Kumbaga, dito yung habitat nila, so dapat respectful din tayo sa kanila. Yeah. Alam mo, last Friday, I was meeting up with my friends from my previous work, diba? May deer. Dun sa place na malapit kasi nakatira yung friends ko. Sobrang amazed ako sa deer na yun kasi nakita ko yung sungay niya and yung the detail of the horn. Like, parang, gusto ko siyang videohan. Kaya lang hindi ko siya ma-video kasi sobrang ganda niya. Like, Parang gusto mo lang siyang gusto ko siyang tingnan, ito pala itsura ng deer. Like, it's so nice and I'm in awe nung nakita ko yung yung spell awe. A-W-E. Ow! Yeah. Ang corny ng jokes mo today. So, Ngayon naman, punta tayo dun sa mga nagustuhan mo dito sa, yun. Nagustuhan mo sa Canada kaysa sa Pilipinas? Oo. Okay, so ako na. Yung parang parehas na meron pero mas better dito sa Canada. Yeah. Okay. Ako? Sa akin siguro yung access to international food. I'm sure meron din sa Pilipinas. Yeah. I guess sa Pilipinas marami yan, for sure. Indian food, Thai food, Chinese food, Japanese food, you name it, for sure. Pero, iba't ibang genre ng iba't ibang, cuisine ng for specific food, like Japanese food. Marami din dito. And isa yun sa nagustuhan ko sa Canada. Meron naman sa Pilipinas pero hindi ganun kadami. Yeah. Yun yung sasabi ko. Parang more on Asian foods lang din. So, Japanese food, Korean food, pero you cannot I'm just talking about randomly find in our typical grocery store sa Pilipinas. Yeah. Yung, for example, Indian food or British food or Caribbean, yeah. So yun, na-appreciate namin na sobrang
Ang dami ng options dito. Nalalawak din aside sa perspective mo, lalawak din yung Parang taste bud taste mo. mo, yeah. So, It's not just the restaurant, but I think the ingredients na available sa market as well. marami Yeah. kang magagawa na hindi mo pa na-try before. And that's good about the Canadian market because the market is and even the customers is diverse. So the marketing approach to that population is okay. So we have to make the ingredients Iba't-iba din. iba't-iba din, diba? Yeah. Yeah. Marami na Isa yun sa nagustuhan ko sa Canada, and I guess the public transit. Isa yun sa mga nagustuhan ko kasi though I'm not saying crappy yung public sa Pilipinas kasi ang problema kasi sa Pilipinas, madami ng tao talaga. For the space that we have, like the land mass that we have. Okay, and I think we're overpopulated. Overpopulated naman talaga. Oh, diba? And I think that's a big contributing factor why we think that the available public transit we have is challenging. Yeah, and dito kasi train and bus. But what if the population dumami like in a significant talagang nag-boom talaga? Like I don't know. We don't know what's gonna happen, right? But right now, nagugustuhan ko yung yung public transport. Kasi especially sa setup namin, like I can go to work using bus. Diba? Ano siya, kumbaga yung sinasabi mo, comparing sa Pilas, ang nagustuhan mo dito, yung maayos siya, malinis siya, kaya sa Pinas. Kasi nga, di ba sa Pinas parang ang gulo, It's ang pollution random, free. Ayun yung gusto ko yung highlight. Gusto ko yung highlight yung pagiging pollution free niya. Kasi nga we don't have jeepneys here. We don't have tricycle here. Diba? So parang sa Pilipinas marami option, the more pollution, parang ganun yung sinasabi mo. Well, you just have to do the math, diba? The more user, the more polluted. the more air pollution that it will produce. Diba? But some buses here are electric. Sa Vancouver, I think so. Yeah. I think some are electric, which is good. And ewan ko kung nangyayari na ba yun sa Pilipinas, like Egypt or something like that, like electronic jeepney. Yeah, pero right now, ito yung isa sa mga nagugustuhan ko sa Canada kasi sa Pilipinas. Yung maayos yung kanilang transportation in a way na organized. PWD friendly as well. Diba? PW friendly. Like yung bus, diba? Like, kapag merong PWD na sasakay, like talagang meron talaga siyang like tataas yung meron. Ito yung apakan ito yung door ng bus. Ayan yung passenger. Pero kapag merong PWD na naka-wheelchair, talagang meron pang extended na floor or parang ano siya? Parang track para dun sa wheelchair. Para siyang tracks para dun sa wheelchair para smooth yung pag-akyat ng pasahero. Diba? Yun yung mga example na nakikita ko dito. And you can see that in trains sa SkyTrain natin, diba? Diba? So, ano yung aside? Nagustuhan mo? Yeah. Ano yung gusto mo sa Dito sa Canada. Yung traffic. Walang traffic. Magkakaroon man ng traffic. Yeah. Manageable siya. Hindi siya yung sobrang tagal na 30 minutes ka mai-stuck talaga dun sa kalsada. Pag sinabing 10 minutes, most of the time, 10 minutes talaga yung biyahe. Yeah. Medyo malayo man yung places na pupuntahan. Like, sa atin, magkakadikit lang yung mga shops. Pwede mo lakarin, manageable. Tas dito, hindi ganon. Pero, kapag nag-drive ka naman, marunong kang mag-drive, napaka-convenient sa'yo ng mga distansya. Kasi nga, matatravel mo siya ng smooth lang. So, yun yung gusto ko dito sa Canada. Isa sa mga nagustuhan ko. Ano naman napansin ko lang sa mga dito, no? Sa mga commercial areas dito. Like, magkakasama sila. Commercial areas, magkakasama. Like magkakasama sila. Like, nandun lang sila sa isang place, sa isang, like sa downtown Victoria. Nandun na lahat ng mga iba't ibang shops. Puro shops dun eh. Diba? Puro shops dun eh. And you go to Metro Vancouver, like Metro Town Vancouver. Andun meron dito, andito yung Microsoft, andito yung Apple.
Tapos nandito yung andito yung RBC head office, andito yung TD Bank head office. Mga banks. Diba? Parang, ang sabi mo is parang organized sila. Like, sa isang taon, Well, di ko nasa kasi isang sabi- lugar lang yung bilihan, magkakasama na sila. Ang galing lang, ang galing lang nung yung strategy nila if they're doing it on purpose. Kasi sa Pilipinas, hindi naman natin alam kung ano yung nila sa Pilipinas, di ba? Sa atin kasi, you can just Ang build galing lang. small business, talagang pwede, Yeah. kahit saan mo itayo. Yeah. Dito kasi, kunyari, residential area, ang alam ko, hindi mo basta-basta pwede magtayo, for example, ng restaurant. Yeah. Yung bahay mo, hindi mo basta-bastang gawa ng kitchen na gano'n kung Parang- doon ka sa neighborhood na yon. Parang meron talagang May rules. may allotted zone talaga for each area. Dito sa province kung nasan ka, probably. Yeah. Or, yeah. Dito, sa Canada, meron silang place for that kind of commercial area or commercial na business. For example, restaurant. Kailangan nandun lang siya sa kung saan din yung mga restaurant. Hindi siya yung parang basta lang umusbong dito sa gantong area. Though may mga makikita ka naman na merong restaurant malapit sa residential area, pero may mga kadikit din siyang mga establishments. Ibig sabihin, parang good commercial area na din yun, kahit maliit lang. So, ayun, hindi siya kalat-kalat. Di katulad sa atin na maraming sari-sari store everywhere. Good thing din yon. Good side din yun ng Pilipinas na accessible yung mga maliliit na store for your immediate needs. Pero, maganda tingnan. Kumbaga, ma-organize tingnan kapag nasa isang lugar na lang lahat. Ngayon, ang gawin naman natin is, nasabi naman natin na gustuhan natin sa Pilipinas kaysa dito sa Canada. Sige, ako naman this time. Ang nagustuhan ko is yung mall. Talaga sa Pilipinas, pag sinabi mong mall, naglalakihan talaga yung mga mall dyan. Especially Ayala Malls or Villar Company or SMDC, di ba? Like, third floor, fourth floor, and ang pinakalas naman na bisita is yung Ayala Mall sa, di ba? Sa Makapagal. So, Di ba yung bago? Celine? Hindi Celine. Feliz? I don't know. Pero, ang laking Feliz na Ano ba? Random yung pangalan ko. basta yung Ayala Mall na malapit sa office sa Metro. Sa Bay. Yung Ayala Central Bay. Mall sa may Manila Bay. Ang ganda, talaga talagang Malaki. ang laki ng mga malls sa Pilipinas, like, na-realize ko lang. Nakakatuwa, nakakamiss talaga yung mga malls. Maglakad-lakad Pati ka yung lang mga sa mall. restaurants. Yeah. Isa yan, kapag kinalakihan mo talaga na pumunta ng mall, na talagang hanapin mo Yeah. talaga no? Maganda din kasi siyang pastime eh. Maraming taong pwede mag-gather doon, marami kang choices ng food. Oo, no? Pwede kang makapag-spend ng sobrang daming oras pag free ka. dun sa Potato mall. corner. Baka naman potato corner kapag nanonood yung may-ari. Sponsor na nga po ito si Jen. By the way guys, Potato Corner meron dito sa Richmond, BC. Ang sarap ng patatas na ginagamit nila. Pero same yung powder kagaya sa Pilipinas. They were able to achieve it. Ang ganda ng combination. So a different type of french fries. Mas makakapal siya. Tas yung... Ito ba? Oh! And highly recommended yan. Kapag malapit ka sa Richmond, BC. Ano yung pangalan ng mall na yun? Hindi ko alam eh. Basta search mo lang around somewhere in Richmond yung mall. Search mo yung Potato Corner doon and must visit mo ako na may mismo na yung Potato Corner. Promise. Ay, talagang gumawa na ng sariling na promotion. Yeah, Yeah, madali lang naman yung doon navigation sa Vancouver kasi pag may train sila, pag nag-train ka, parang doon sa station may bababaan ka lang na station tapos nandun agad yung mall. Yeah, walking distance Kung na nasaan lang. yung Potato Corner. So, Like, talaga, train station, tapos ito yung mall, di ba? nandun And yung mall na train yun, station, parang, sa mall, ganda na yun. yeah, parang ang liit lang ng mall na yun, no? Compared sa mall sa Maliit Pilipinas. siya. No, malaki na siya compared dun sa mall dito. Sa atin, like yung pinakamalaking mall dito sa atin, mas malaki na yun. And Sa Pinas marami na din. versus yung last version. Sa Pinas, Mas syempre, malaki, mas di ba? malaki yung sa Oo, Pinas. oo, Or yun, parang ibig may sabihin. mga kaparehas din yun na size sa Pinas Yeah. na mall. Pero yun, kung gusto nyo nga mag-visit, malapit lang yun sa train stop
sa Vancouver. So, accessible siya kung gusto nyong mag-commute at kumain ng potato corner. May Japan Homes ba dun sa napunta natin? Or Wala Miniso? akong Japan Homes. May Miniso dito sa atin. Yeah. Pero wala ditong Daiso sa atin. Oh, Parang yun, Daiso yung napuntahan natin. Parang Daiso, no? Oo. Yeah. So yun, no, maraming ano din sa Vancouver. Hindi pa namin yung totally na-explore kasi yung mga bisita lang namin doon is mga few days. 1 to 2 days lang, maximum na yung 2 days. So, hindi pa namin talaga siya nalilibot ng buo. Meron ka pa bang maisasuggest na masasabi na gusto mo sa Pilipinas kesa dito? I guess yung family-oriented yan, no? Mas family-oriented. Na-introduce kasi tayo sa household where we look for one another until we're Grow adults. old. Yeah. Pero dito, nagkakanya-kanya. People are independent. Independent. Yeah, so both sides are good, to be honest. And being independent at the age of what, 17, 18, and because kids are working here at a very young age, di ba? While studying, so it's not a bad thing as well, di ba? It's not a bad thing as well. Pero mas diba? gusto mo yung pagka-family-oriented natin sa Pilipinas. Yun yung something na pwede kong madala kapag nagkaanak tayo. Like if he wants to work at an early age, then that's good for him. He can earn his own money, and I will still love him and make him feel na Supported. there's 3 of us, we have a family here. So you're not alone. Parang gano'n. Kasi minsan pag isang tao kumikita ng pera, doon na nagsisimula yun eh. Like, hindi nalayo. Kumbaga, nagkakaroon na ng pagbabago sa kung ano yung gusto nilang gawin. Yeah, dynamics and the routine, because having money, especially if you're a teenager, like, you can buy things you like. You can go to some places you like with your friends, diba? And step by step yun eh. Diba? So yun yung masasabi ko dun. Mas gusto mo yung nakikare pa rin, much more nakikare yung culture natin sa Pilipinas kesa dito. Yeah. Yeah. Anyway, sobrang haba na guys ng video na to. We aim lang sana na medyo iklian kasi baka baka sobrang haba na. Ang sarap kasi mag-uusap eh. Para kasi nag-uusap lang kami. Yeah. Ang sarap mag-uusap. Yun yung mga thoughts natin, no? Kung ano yung mga nagustuhan natin sa Pilipinas kesa sa Canada. And para to sum up, parang ipackage na natin yung mga natin na pag-usapan natin yan. So, actually, we're aiming na mas maikli. Pero thank you sa inyo kung nag-stay kayo for keeping. Kasi ang sarap eh. Ang sarap tong usapan namin eh. Conclude mo. So, sa Pilipinas. Gusto mo sa Pilipinas? Gusto ko po eh. Ang dami namin Yung pinag-usapan, mall. yun yung ano niya. Yung mall, yung pagkain, namimiss ko. Yeah. Kung ano man, nature, maganda talaga dito. Hindi ko talaga siya maikakaila. Okay din sa akin yung weather, kahit pa paano. Yung lamig, bearable naman. Dito sa place na tinitirhan namin ngayon. So, okay lang sa akin yung weather. Mas bet ko kaysa sa Pilipinas na sobrang init. But at the same time, madami din talagang maganda sa Pilipinas. Parang gusto ko talagang umuwi. Yun yung conclusion ko, Yeah, actually. yeah. Sa ngayon, Na-mention natin yan sa previous vlogcast natin. na gusto ko din, yeah. Yeah. Ikaw, ano ba yung Ako, para sa'yo? ang magkakonclude ko yung time will tell kung ano yung magiging time will tell kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Kasi Filipinos in Canada are like what? Tinitingnan ko kanina sa Google, sa computer. There is 950,000 plus Filipinos in Canada. Whole Canada? The whole country. 950 now? Plus. Plus. Probably it's not yet updated. Diba? Yeah, there's still a lot yet. A lot of things might happen. Baka dahil nagkakaroon na ng Filipino community, baka maging isang factor yon para merong mga bagay na magustuhan kami dito sa Canada na madala ng mga Pilipino galing Pilipinas. Will help us to stay here instead of Philippines. Pero nakakamiss ng Pilipinas. Time will tell. It really depends on what's gonna happen for the next few years. And financially. And financially. Mangyayari. Kung ano yung mangyayari. Malaking factor kasi yung finances talaga. Yeah, and para makapag-decide kung saan ka sa mundo titira. Yeah, kapag mayaman ka, anywhere is like a good place to live. malaking factor din. So,
Yes, ipon lang ng ipon. Kung listener kayo, nanonood kayo sa aming vlogcast, ipon lang ng ipon. Kung di pa kayo dito sa True. Canada nakakarating, and you aspire to go here sa Canada, trust in the process lang. Basta yun nga, tipid-tipid muna, ipon lang, para in the future, yung hard work natin magpe-pay off, we can choose na anywhere we want to live. Yeah, pwede ba ako mag-add doon? Yeah. Actually, tama yung sinabi ni Jessica doon, guys. And, for example, you have this huge chunk of money na naipon mo sa pagtatrabaho. Diba? Like, if this huge chunk of money can help you establish a unlimited income stream sa Pilipinas, diba? Then, no matter if it's small or not, but this will help you sustain yourself in your home country. Yes. Then, why work 2 to 3 jobs here? Yes, in If Canada. you can have the life that you want with unlimited opportunity by having your own business, In diba? the Like Philippines, in the yes. Philippines, diba? So yeah, ang papayo namin if you're a newcomer, I'm glad na narinig mo tong conversation na to, and I'm glad kasi nga resources are available online already, and this is something that you can think about, diba? Think Sa about. ngayon, baka hindi mo nyo pa naiisip na umuwi Yeah. ng Pilipinas, pero maybe one day. Maybe one day. Yeah, maisip nyo din. But yun naman yung way eh. Magkaroon tayo ng malaking, Yeah. like, financial, Yeah. availability. If your purpose is the change of lifestyle, the quality of life, then yeah, 5-star thumbs up for you. Na hindi ka nagkamali ng decision if you want a quality of life and you choose Canada. And yeah, I mean that's not a bad decision. Yeah, and I guess this is just the first step too. Kasi marami pang pwedeng ang mangyari, marami ka din pwedeng pagdesisyonan. As long as you have the resources, you can think about things and then you can decide for yourself. So, you're in a good hands or you're already in a good step kung nagde-decide kayo, nagpaplano kayo pumunta dito sa Canada, or kung nandito na kayo sa Canada, at least you get to have access in a resources na maybe wala sa Pilipinas that will help us na ma-achieve yung kung ano man yung goal natin financially para maka-decide kung anong gusto natin in the future. So, yun lang naman. For now, we are really into like just saving as of the moment. Kasi nga, we still think about the Philippines and we want to go back home sa Philippines one day. Maybe, we don't know. The Lord will Only decide for that. give us a sign. So yun guys, maraming salamat sa panonood nitong vlog namin. Natulala na ako. Wala na nasabi si Jello. Okay, mag-ending na tayo. So, thank you guys sa panonood nitong vlogcast namin. And, yeah. Hope na meron kayo natutunan for today's vlogcast, and we will see you next upload, and yeah. Have a good day. Bye. Bye for now. Bye.